Romualdez sa investigasyon ng APEC. Lumutang na maaari daw itong gawing state witness. Grabe talaga sa ating mahal na inang bayan na ang tinuturong mastermind ng mga budget insertion sa sinasabing flood control at ghost project ng DPWH ay gagawin pang state witness. Grabe talaga. Habang tumatagal, mukhang malabo na yata makulong ang mga mandarambong dito sa ating bayan. Grabe, ano? Talagang nalilihis yata ang tunay na pakisiyasat, lalo na't hindi naman naka-livestream telecast ang kaya patungo itong investigasyon na to. Grabe. Talagang ang sinasabi nga ng mga concerned na citizen, political analyst, lahat ng mga sinasabing tiwaling congressman, alam naman nila talagang mastermind dito si Martin Romualdez na talagang nagbibigay nga ng inasabing nagpakalaking budget, lalo na sa nagdaang halalan 2025 na sinasabing pinakamalaking korupsyon sa budget ng 2025 at gagawin pa nga itong sinasabing state witness. Grabe, ano? Talagang nakakalungkot lang na dito sa ating sinasabing nangyayari dito sa ating buhay. Talagang wala na yatang pag-asa na gumanda pa ang buhay ng ating mamamayan, lalo na si Juan Pasang Cruz na talagang sa gitna ng pagtaas ng inflation rate, pagtaas ng presyo ng bilihin, crudo gasolina, kawalan ng magandang edukasyon, at kawalan ng health system dito sa ating mahal na inang bayan. Talagang grabe. Talagang iba't ibang sinasabing lumalabas na balita na para talagang linhis ang tunay na mastermind dito sa mga pandarabong dito sa ating bayan at tinuturo lamang kanyang sinasabing kapanalig o assistant ni si Saldico ang siyang sinasabing nagbudbut nga ng perang ng taong bayan sa pamamagitan nga ng sinasabing budget insertion. Hanggang ngayon talagay nagagalit na ang taong bayan kung bakit walang talagang nakukulong itong mga sinasabing nangungurap at nangdarabong sa atin dito sa ating mahal nating inang bayan, na talagang ang corruption talaga grabe talaga magmula sa baba, lalo na sa barangay, sa LGU, sa Kongreso hanggang sa Senado. Patuloy na namamayagpag itong sinasabing talagang korupsyon na talagang hindi na yata mawawala sa kultura ng ating mga politiko dito sa ating sinasabing pang-araw-araw na buhay. Talaga namang itong mga sinasabing katulad ni dating Speaker Martin Romualdez, may higit 3 bahay sa Forbes Park, meron siyang chopper at magagaran sa sakyan. At kung dumarating daw ito sa sinasabing batasan ay talagang naka-chopper pa ito, talagang VIP ang dating sa kanyang sinasabing pamumuno sa Kongreso. Talagang itong sinasabing talamak na korupsyon at sa gitna nga ng sinasabing talagang pagnanakaw ng pera ng taong bayan ng ating mamamayang Pilipino, lalo na si Juan Pasang Cruz. Talaga wala nang magawa kung talagang hindi nga mapapakulong at maaaresto itong mga sinasabing ng dambong sa atin, lalo na itong mga sinasabing witnesses na sinasabing mga district engineer na nagsalita at kinulong nga ang ilang congressman, senador na kanilang binigyan nga ng sinasabing salapi na galing sa mga tinuturing nilang proponents para magkaroon sila ng sinasabing dami ng salapi sa pamamagitan ng gross project na wala namang pareho ito, pero talagang bilyon piso hanggang trilyon piso ang kanilang kinokurapan at mga sinasabing ayahay lang ito at mga talagang nagpapasasa sa pera ng ating mahal na inang bayan. Kaya kailan kaya tayo mamumulat na paggising natin na talagang mawawala pa ba ang korupsyon na naranasan natin sa ating panahon, sa kasulukuyan. Talagang sinasabi ng mga namumuno na talagang itinatanggi nila ng kanilang pandarambong sa ating bayan ay walang katotohanan. Dahil nga kung sakali mang ito ma-arrest at makulong, kukuha lamang ito ng mga magagaling na abogado gamit ang mga ninakaw na salapi ng ating mahal na inang bayan.
Sana naman na dumating ang araw na talagang mawala na itong makakorap na sinasabing politiko na talaga palang sa panahon pa lamang ni Cory Aquino, dating Presidente Fidel Ramos, kay ERA, kay GMA, hanggang kay sinasabing si Pinoy at si Digong at sa kasalukuyan si PBBM, talaga patuloy pa rin ang kultura ng korupsyon dito sa ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.